Ito mga kapare ko ay ang tinugurian natin na perfect gaming tablet ngayong 2026. At ito, ang Red Magic Astra 2. Kung nakita ninyo yung ginawa naming testing sa full review, makikita natin doon na malamig talaga itong device na to. Pero ang tanong, uubra ba yan pagdating sa balagbagang gaming? Kaya sa video na to, isasalang natin to sa ating extreme gaming test na kung saan maglalaro kami dito ng 14 games at lalaroin namin to ng tuloy-tuloy at walang humpay na nakaset up pa sa pinakasagad na settings sa game para makita natin yung overall gaming capability, thermal, and also kunatness ng battery ng device na to. Kaya kung interesado kayong makita kung ano nga ba talaga yung overall capability ng liquid cooling system ng Red Magic Astra and also kung optimize ba to sa ibang mga game na nalalaro natin, tara, pag-usapan natin. Okay, dating gawin, quick review lang tayo para sa mga hindi pa nakakapanood ng full review. By the way, publish na nga pala yung full review namin at kung gusto ninyo ng in-depth detail about sa overall capability ng device na to at kung ano-ano mga bago sa kanya, panoodin nyo yung video na yun dahil dito, pure gaming yung pag-uusapan natin. And speaking of gaming, yung chipset na ginamit dito is yung ating Snapdragon 8 Elite Gen 5 which is the fastest and pinakamalakas sa chipset right now. And yung variant nga pala na gagamitin namin sa testing na to is 12256GB and yung cooling system na ginamit dito is the Aquacore liquid cooling na malalaman nga natin kung totoong effective sa testing ito. Pagdating naman sa battery, meron tong 8,300 mAh battery capacity at malalaman natin kung effective nga ba talaga to sa testing na to. And gusto ko nga lang palang linawin na lahat ng mga games na pinakita namin sa inyo kanina is isa-setup namin or isasalang namin sa pinakasagad na settings sila, gada game. At lalaroin po namin ito ng tuloy-tuloy at walang humpay. Then yung pinaka-twist ng testing na to isa-setup namin sa Rise mode yung game profile natin dito sa built-in game booster neto na kung saan aalisin neto yung overall limiter ng Red Magic Astra 2 pagdating sa overall performance. Kaya excited din ako makita kung iinit ba to or magkakaroon tayo ng problema pagdating dito. Anyway, pagdating sa preparation na ginawa namin dito, syempre as usual, chinarge namin yung tablet sa 100% bago simulan yung testing. Meron din kaming gagamitin dito na timer para matrack natin kung ilang oras na kami naglalaro. Then Wi-Fi network din yung gagamitin naming source ng internet sa gaming test na to. Then lastly, yung room temperature namin bago simulan itong testing is naglalaro ng 26 to 27 degrees Celsius. Naka-open yung aircon namin pero don't worry, hindi siya nakatutok kung nasaan yung tablet. So with that said, tara, simulan na natin yung ating extreme gaming test. Simulan natin dito sa WUWA. Bale, pagdating dito, sinetup namin siya sa pinakasagad na settings niya. Quality graphic settings, high resolution, then 90 FPS, and then yung ibang mga settings sinagad na lang namin lahat. Nga pala, 1 hour kami naglaro dito sa WUWA and same lang din ng performance niya sa full review na ginawa natin. Nakakuha tayo dito ng maximum 91 FPS and then nakakuha naman tayo ng stability na 88 to 89 FPS sa loob ng paglalaro natin dito. Nga pala, pasensya na medyo putol-putol yung FPS recording na pina-flash namin dyan since nagkaroon kami ng issue dun sa FPS meter nung ginagawa na namin yung gaming test kaya hati-hati yung ibang part. Pero yung iba naman tuloy-tuloy na. But gano'n pa man, same performance, same thing, nakakuha tayo dito ng 88 to 90 FPS pagdating sa WUWA, walang naging problema. Then, pagdating sa temperature neto, after ng 1 hour ng tuloy-tuloy na paglalaro, nakakuha kami dito ng 43 degrees Celsius pagdating sa front and 40 to 42 degrees Celsius naman pagdating sa back. Mind you, nakaset up to sa pinakasagad na settings and at the same time, naka-rise mode po tayo sa kanyang game profile. And makikita natin na may hit pa rin talaga natin dito yung 43 degree mark pero tingnan natin sa ibang game kung ganun pa rin yung scenario. Then after ng 1 hour ng tuloy-tuloy na paglalaro, meron pa tayo ditong natitira na 69% battery juice. Medyo mabilis yung pagka-drain ng battery pero tingnan natin kung tatagal pa nga ba to. Next namin sinaling dyan is itong Genshin Impact. Pagdating dito, same settings lang din ulit. Highest graphical preset settings and then 60 FPS combo. Pagdating sa FPS na nakuha namin, nakakuha kami dito ng maximum 61 FPS and maintaining 59 to 60 FPS din dito sa loob ng isang oras ang paglalaro. As you can see, solid yung overall gameplay kahit maraming animation, maraming monster, yakang-yaka yan ng Red Magic Astra 2. Actually, perfect na perfect talaga dito yung chipset na ginamit sa kanya dahil kahit na medyo malaki yung screen, hindi siya nahihirapan mag-render pagdating dito. Now, pagdating naman sa thermal neto, after ng 1 hour ng tuloy-tuloy na paglalaro sa kanya, pumalo na to ng 40 to 41 degrees Celsius pagdating sa front and then 38 to 39 degrees Celsius yung nakuha natin sa back panel. Take note na naka-rise mode pa po tayo neto. Kaya pagdating dito, literal na sinisiw lang ng Red Magic Astra ang Genshin
Genshin Impact. However, after ng 2 hours na tuloy-tuloy na paglaro, battery check muna tayo. May natitira na lang tayo dito na 38% after lang ng 2 hours of extreme gaming test. Ngayon tingnan natin kung matutuluyan na nga bang siyang malobat mamaya. Next mo namin sinalang dito is Werwin-Smith, and then dito syempre max out settings lang din ulit, extreme high FPS settings, and yeah, yun lang naman yung setup sa kanya. And pagdating dito, nakakuha din ulit kami ng consistent and solid 61 FPS as max and 59 to 60 FPS naman as our maintain FPS pagdating dito, which is binisik niya lang yung overall gameplay. Actually, isa to sa mayroong pinakamaganda na gameplay na na-testing namin dito sa Red Magic Astra, since yeah, ang ganda ng surrounding. Hindi namin siya pwedeng itapat pagdating sa WoA or kaya Genshin Impact graphics. Wala lang, mas na-appreciate ko lang kayo gusto kong i-point out dito. Anyway, after ulit ng 1 hour ng tuloy-tuloy na paglalaro ng Werwin-Smith, nakakuha lang tayo dito ng 38 to 40 degrees Celsius pagdating sa kanyang back panel, so hindi halos uminit. And after din namin maglaro at mag-thermal checks dito sa Werwin-Smith, nahit na natin yung 3-hour mark ng ating extreme gaming test. And battery check muna tayo, 10% na lang agad yung natitira sa ating Red Magic Astra 2. Take note, 3 hours pa lang tayo na naglalaro. Anyway, kahit na ganun, sinagad na rin namin para makita talaga natin kung hanggang saan to aabot. Bale, naglaro kami dito ng solo leveling, at pagdating dito, sinetup namin siya sa very high graphic settings and sagad na lahat, 60 FPS combo. Then, pagdating dito, nakakuha kami ng 50 FPS as our maximum FPS and average 45 to 47 FPS lang pagdating dito. So, gusto ko lang linawin, hindi halos nahirapan yung phone dito sa solo leveling. Talagang dun lang sa part pagdating sa ating optimization, kinulang itong ating solo leveling. So, more on problem to ng mismong game, hindi ni Red Magic, dahil kung titingnan ninyo yung nakuha naming thermal dito, naglaro lang siya ng 39 to 40 degrees Celsius sa front and 36 to 38 degrees Celsius lang after ng 30 minutes ng tuloy-tuloy na paglalaro sa kanya. And ang hinihinala kong reason kung bakit dahil sa battery niya. Dahil nasa low percentage siya dito, and kilala si Red Magic na medyo aggressive sa pagpipina-pina or paglilimit ng battery usage nila once na hit na yung 10%. Kaya sa tingin ko, ito yung rason kung bakit nakakuha tayo ng gantong FPS sa solo leveling. Pero kilala din kasi talaga ang solo leveling na hindi ganong ka-optimize. Nakita naman natin yan sa mga gaming test reviews na ginawa ko dito. Bale, pinagpatuloy lang namin yung paglalaro, and after ng 20 minutes, pumaylo na tayo sa 3 hours and 20 minute mark, and nahit na rin namin dito yung pinaka-critical point nito. Kaya yes, 3 hours and 20 minutes yung tinagal ng overall battery nitong Red Magic Astra 2. And ito na rin yung pinupoint ko sa inyo sa full review, na kapag naka-activate talaga yung liquid cooling system natin, talagang mabilis na de-drain yung battery ng Red Magic Astra. Pero good thing, meron tong bypass charging, kaya kinakailangan nyo lang gawin, isaksak yung cable, activate bypass charging, and then good to go na ulit. Yun yung kagandahan niya, dahil totoo yung kanyang bypass charging, hindi trickle charging lang, unlike sa ibang mga brands out there. So after namin dito, charge lang muna namin saglit, and then sinalang na agad namin yung next game, which is Yanfil. Pagdating dito, max out settings lang din ulit, very high graphics, and then 60 FPS combo. Pagdating dito, nakakuha kami ng maximum 61 FPS, and then nakakuha kami ng average 59 to 60 FPS. Same feedback lang din ang masasabi ko pagdating sa Genshin Impact and WoA, hindi nahirapan dito ang Red Magic Astra. Actually, super sisiw lang sa kanya. Pero nung nag-review kami ng footage, may napansin kami na nagda-drop din siya ng 57 FPS, pero madalang lang, like papitik-pitik lang mga ganong moment, which is pretty normal lalo na kapag meron transition sa mapa. Anyway, yung nakuha naming temperature dito after ng 30 minutes na paglalaro, nakuha kami ng 37 to 40 degrees Celsius pagdating sa front and 37 to 38 degrees Celsius naman pagdating sa back. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next naman namin sinalang is itong Car X Street. Nandito, hindi na namin binago yung default settings niya, which is 445 settings. Then, sinetup namin yung kanyang FPS sa no limit. Then, pagdating dito, nakakuha tayo ng 61 FPS and then maintaining 60 FPS naman pagdating sa kanyang overall frame rate. Hindi kami nakakuha dito ng kahit anong drop or talagang malala na drop. Kung meron man, is yung 58 FPS na napansin namin nung nag-review kami ng footage, pero paminsan-minsan lang naman yon at nangyayari lang siya sa city area kasi doon medyo maraming mga cars na dumadaan, so may nare-render siya, which is at the end of the day, yakang-yaka naman ng Snapdragon 8 Elite at hindi tayo na problema. And in terms of optimization, goods na rin naman yung handling dito ng ating Snapdragon 8 Elite Gen 5. Now, walang pahinga-pahinga, proceed naman tayo sa mga shooting games at unahin na natin dito ang Garena Delta Force. And pagdating dito,
sinet up namin siya sa HD graphics and 120 FPS. Bale, FPS priority tayo dito. Ito kasi yung pinaka-condition netong game na to, kaya hindi natin ma-set up or masagad to sa pinaka-higher graphic settings sila. Laging balanse kumbaga. And pagdating dito, nakakuha tayo ng decent 121 FPS as our maximum FPS at nakakuha naman tayo dito ng consistent ng 119 to 120 FPS in overall. Bale, meron din kami mga napansin na panakanakang pagbagsak ng FPS niya to 117, 118 pero papitik-pitik lang naman. So mostly sa mga laro namin dito sa Garena Delta Force, nasa 120 FPS siya maintain. Anyway, pagdating dito, nakakuha lang kami ng 36 to 39 degrees Celsius pagdating sa front and 37 to 38 degrees Celsius lang pagdating sa kanyang back. Actually, isa to sa mga game na hindi halos uminit itong device na to. Anyway, after namin mag-battery check dito, next naman namin sinalang is itong Call of Duty Mobile. And yung setup namin dito, low graphics and 165 FPS pagdating sa ating MP mode. Yes, supported na, which is good. And then low graphics and ultra FPS naman pagdating sa VR mode. Now, pagdating dito, nakakuha tayo ng solid 165 FPS maintain pagdating sa MP mode. As in, maintain, hindi tayo mamumroblema. Super smooth, super ganda. Yan din yung nakita natin na performance nito pagdating sa ating full review. Kung napanood ninyo, alam niyo yung ibig kong sabihin. Pagdating naman sa VR mode, hanggang 120 FPS pa lang tayo dito since ito talaga yung pinaka-limit or pinaka-maximum na kayang isupport pagdating dito sa VR mode ng Call of Duty Mobile. So, I hope soon ma-optimize to ng Call of Duty Mobile dahil kaya naman nilang gawin yun kasi dati kung hindi ako nagkakamali, hanggang 90 FPS lang yung cap nila pero nagawa nilang 120. At least, yeah, only time will tell kung paano nila to gagawin pero good thing na meron tayong mga gantong adjustment. Pagdating naman sa thermal na nakuha namin after ng 37 minutes sa paglalaro dito, pumalo to ng 33 to 34 degrees Celsius sa ating front and 33 to 34 degrees Celsius din pagdating sa back. So halos hindi uminit kasi di naman ganun to gabigatan. Now, next naman namin sinalang dito which is isa din sa pinaka-favorite ninyo, Blood Strike. And pagdating dito, sinet up namin siya sa high resolution, high graphics, and then extreme FPS. And pagdating dito, ito yung kauna-unahang game na na-testing namin na pumalo ng 185 FPS pagdating dito sa ating overall extreme gaming test. At ito rin yung game na tinutukoy ko sa full review na na-max out yung 185 Hz or FPS support dito sa ating Red Magic Astra. And yes, mga kapare ko, meron ng mga game na nagsusupport ang higher than 144 FPS and isa na nga po dyan ang Blood Strike Mobile. And nagulat ako sa overall capability nito dahil nakukuha tayo dito ng ganito kataas na FPS. And actually, yeah, walang ka-drop-drop. Kahit mag-drop po to ng 100, hindi nyo mapapansin yung difference 101%. Kaya pagdating dito sa Blood Strike Mobile, ma-i-enjoy natin yung paglalaro dito. Walang magiging problema. Anyway, and kahit na max out natin yung overall capability neto or yung pinaka-maximum FPS niya, hindi uminit yung game. Dahil nakakuha lang tayo ng 35 to 37 degrees Celsius pagdating sa front and 37 to 38 degrees Celsius lang pagdating sa back nito. So technically, hindi talaga siya halos uminit. Just nakita ko na naman sa mga ilang una na testing namin dito sa Blood Strike sa Extreme Gaming Test na umiinit sila at least 40 to 43 degrees Celsius once na nakukuha natin yung 120 to 144 FPS sa kanila. Kaya super surprising nito kung ako yung tatanungin. Now, next naman namin sinalang dito is PUBG Mobile. And dito, sinet up namin siya sa super smooth graphics para ma-unlock namin yung ultra extreme FPS. And pagdating dito, nakakuha tayo ng solid 120 FPS pagdating sa PUBG Mobile which is inaasahan ko na rin dahil isa tong PUBG Mobile sa most likely most playable Battle Royale games na nilalaro globally. So hindi siya ganun kasikat dito sa Philippines pero for sure in terms of optimization hindi pwedeng mawala sa listahan ng PUBG Mobile ang Red Magic or vice versa. Kaya pagdating dito, hindi na ako nabigla na nakukuha tayo ng 120 dyan dahil Snapdragon 8 Elite Gen 5. And pagdating dito, super smooth ng gameplay natin and nakakuha lang tayo dito ng 33 to 36 degrees Celsius pagdating sa front and 33 to 35 degrees Celsius naman pagdating sa back. And sa loob yan ng 36 minutes na playing time. And actually, super okay na temperature niyan para sa game na PUBG Mobile. Dahil merong mga device na tinasting ko dito na talagang uminit sa kanya. Ngayon naman, isa lang naman natin to sa mga emulated game. And yung emulator na ginamit namin dito is yung Game Hub. Since nag-try din kami gumamit ng ibang mga emulator, kagaya na lang ng UC emulator, however, meron kasi mga game doon na hindi pwedeng ipakita dito sa mismong video, kaya hindi na lang namin tinuloy. Pero kung gusto niyo, comment down below at gagawa namin to ng separate video. Anyway, yung nilaro namin mga game dito is Tekken 7, Silksong, Brawlhalla, and Hades 2. Pagdating dito, yung setup namin sa kanila is actually maximum lang kung ano yung mga pwede. And then, ginalaw namin yung FPS settings doon sa Gada game and sinagad lang namin ng 120 and ito yung mga
nakuha naming resulta. Pagdating sa Tekken 7, nakakuha kami dito ng solid 60 FPS. And guess what? Super okay ng gameplay natin dito. Hindi tayo ng problema at hindi kami nagkaroon ng kahit anong issue. Kung meron man siguro dun sa online mode, ewan ko, parang nahihirapan kumonect sa server kapag maglalaro kami. Pero sa offline mode, wala naman naging problema. Goods na goods yung overall gameplay. And also, I recommend na gumamit kayo dito ng mga game controller. Maglalagay nga pala ako ng recommendation ko dyan sa description down below. Anyway, after ng 30 minutes sa paglalaro ng Tekken 7, nakakuha kami dito ng 42 to 43 degrees Celsius pagdating sa kanyang back. Actually, pagdating dito sa part na to, sa buong gaming test namin ng emulator game, nakagamit na po kami dito ng bypass charging. Kaya makaka-apekto rin siya sa thermal. Pero napansin ko rin talaga kahit hindi naman naka-bypass charging, medyo umiinit ang Red Magic Astra pagdating sa emulation since hindi ganun ko-optimize ang Snapdragon 8 Elite Gen 5 dahil bago-bago pa lang to pagdating sa mga emulated game. Siguro kung meron makakagawa or makakapag-optimize or makakagawa ng graphics driver para dito, for sure mas magiging okay siya sa future. Pero ngayon, ito yung nakuha nating detail sa kanya. Kasi makikita rin natin to sa ibang mga game mamaya. Pagdating dito, next naman namin sinalang is itong Silk Song, and then dito, naglaro din kami ng 30 minutes at sinetup lang din namin siya sa pinakasagad na setting sa capable sa kanya, which is dito, nakakuha kami ng 120 FPS dito and nakakuha kami ng average 119 to 120 FPS, which is overall good at wala kami natala na sobrang lalang frame. And after ng 30 minutes sa paglalaro, nakakuha lang kami dito ng 37 to 38 degrees Celsius pagdating sa front and 34 to 37 degrees Celsius naman pagdating sa back. Next naman namin sinalang dito is itong Brawlhalla. One of my favorite game pagdating sa mga Steam games or mga PC game kasi Royal Rumble. Pagdating dito, nakakuha din kami ng solid 120 FPS sa kanya and nakakuha kami ng average 119 to 120. So basically, hindi din siya nagkaroon ng problema or ng issue sa pag-run dito kaya overall goods tayo. Then after nyan, next naman namin sinalang dito is yung pinaka-last game natin, which is itong Hades 2. Isa to sa pinaka-na-enjoy ng taga-gaming test namin. Ang ganda din kasi talaga ng gameplay. And pagdating dito, nakakuha tayo ng maximum 60 FPS and maintaining 56 to 60 FPS kaya in overall good siya at wala tayong magiging problema sa game na to. Dahil hindi naman ganun din kabigat to. And after dyan, nakakuha lang kami ng 34 degrees Celsius pagdating sa front and 35 to 36 degrees Celsius naman pagdating sa kanyang back. Ngayon, gusto ko lang linawin, baka kasi may mga magtanong, bakit hindi mo sinalang dyan yung mga bigating games kagaya ng GTA 5 tsaka ng NBA 2K26. Actually, tinry namin pero walang maganda na graphics driver or maayos sa settings para mapagana to sa kanya at the moment, which is I understand kasi gaya nga ng sabi ko, bago lang yung chipset na Snapdragon 8 Elite Gen 5 kaya wala pang ganong ka-supported na graphics driver sa kanya kaya hindi nagraran yung mga game na alam naman natin na kaya niyang paganahin. At the end of the day, ito talaga yung pinaka-issue natin, which is optimization, and ito talaga yung mga trade-offs ng mga bagong chipset pagdating sa Snapdragon. Lalo na sa MediaTek, kahit matagal, hindi ganun ka-supportive. Then after din namin matapos yung paglalaro ng Hades 2, natapos na rin yung overall extreme gaming test natin. And yung playing time is 9 hours. And gusto ko lang linawin na yung naging pahinga lang namin dito nung chinarge yung device nung nalobat siya in 3-hour mark. Now, ito yung overall conclusion ko sa ginawa naming testing. Una-una, pagdating sa performance, hindi natin may kakaila at wala nang masyadong debate talaga sa part na to. Overall goods yung ating Snapdragon 8 Elite. Walang naging problema, walang nangyaring throttling at kung ano-ano pa. Giving the fact na kilala ang Snapdragon 8 Elite Gen 5 sa pagiging isang mainit na chipset since masyadong mataas yung load nito. Which is lagi namang trade-offs ng mga malalakas na chipset kaya naiintindihan ko. And speaking of thermal, makikita natin na effective or gumagana talaga ang Aqua Core Liquid Cooling System. Pero merong part na hindi ko nasabi sa inyo kanina nung nag-check tayo ng mga thermal, which is umiinit or meron din talagang part or specific area dito sa tablet na to na nai-hit ang 46-48 degrees Celsius, which is dun sa area kung saan located yung chipset natin. And technically, normal lang naman to dahil ilang beses ko na ito nakita sa mga tablet na na-review ko. Ang pinaka-importante dito hindi umiinit yung area or surface kung saan tayo naglalaro to the point na uncomfortable na siya. And mostly nangyari nga lang din pala yung pag-init na tinutukoy ko doon sa mga emulated games since hindi pa nga iyon ganong ka-optimize. Dahil pinipilit ang tablet na ibigay lahat ng kaya niyang ibigay para sa mga emulated game na to. Pero for sure, mga-optimize din naman to katagalan pero aabutin din talaga ng taon kaya aabangan natin yan. And gusto ko nga lang palang ipaalala na
na nakaset up sa Rise mode yung game profile ng Red Magic Astra 2 sa lahat ng mga game na tinesting natin dito, which is the reason why na medyo umangat nga yung temperature natin doon sa specific area dahil isasagad ng mismong mode na yon yung performance ng chipset natin sa pinakahangganan niya. Which is yun din yung rason kung bakit nakakuha tayo ng mababa na battery time or battery result pagdating dito sa Red Magic Astra 2. Pero based din sa ginawa nating testing sa full review, isa talaga o ang battery talaga yung pinaka problema ng Red Magic Astra at the moment. Pero kagandahan dyan, based din sa testing na ginawa natin, nangyayari lang to once na inactivate natin yung liquid cooling system habang naglalaro. Dahil isa to sa may pinakamalaking battery consumption pagdating dito sa tablet na to in terms of gaming. Pero ang maganda dyan, meron tayo ditong bypass charging support and meron na rin tayo dito na diagonal charging port kaya magagamit natin siya ng pangmatagalan dahil kinakailangan na lang natin i-activate yung bypass charging, i-connect sa charger and then maglaro one to sawa. Ganon kaganda yung features na yun. Kaya pagdating dito sa battery part na alam naman natin na nangyayari lang naman yung mabilis sa pagka-drain niya, pag gamit-gamit yung liquid cooling, wala tayong magiging problema. Dahil based nga din sa ginawa kong review, pag normal usage lang yung gagawin mo like panonood ng YouTube videos and paggawa ng mga activity sa tablet na to nang hindi naka-activate syempre yung liquid cooling, yakang-yaka niyang tumagal ng isang buong araw. Panoodin niyo yung review natin about dito para meron kayong idea. Now, balikan natin yung sinabi ko kanina sa intro. Makukonsider pa kaya natin na perfect itong gaming tablet na to? Actually, para sa akin, depende. Depende dahil kung gamer ka, ang sagot dyan is oo. Dahil lahat talaga ng need natin sa tablet na to maibibigay niya. Magandang performance, magandang thermal, solid na optimization sa mga game na lalaro natin, and lastly, maganda yung overall feel kapag maglalaro tayo ng mga games dito sa tablet na to. And hindi naman yung sagot kung kayo yung tao na syempre hindi gamer kasi hindi mo naman siguro to bibilhin kung hindi ka isang gamer, no? Kaya pagdating dito sa part na to, sagot pa rin natin is oo, perfect ang Red Magic Astra 2 if isa kang gamer. And yeah, ito yung para sa akin best gaming tablet ngayong 2026. However, dahil nga hindi biro yung presyo niya na 40,000 plus pesos, make sure na kung bibili kayo ng unit na to, gagamitin nyo talaga siya sa pangbalagbagang gaming or kaya kung mag-i-start kayo ng streaming career ninyo or kaya mahilig lang talaga kayo maglaro ng mga games na pwede nating gawin sa Android like yung mga emulated games at kung ano-ano pa, ako rin unang magsasabi na perfect to para sa inyo dahil build talaga to para sa mga kagaya nyo. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. If meron kayong natutunan at gusto nyo ng gantong klase ng mga video yung lumalabas sa FYP ng YouTube channel ninyo and also Facebook page, syempre hit the like button and also subscribe and hit the notification bell dahil meron kaming ipapag-giveaway ng mga units these upcoming months kaya abang-abang, sayang naman kung hindi kayo makakasali. Anyway, yun lang. This is your boy. Peace out.